Mula sa VHS at mga tagong bagay hanggang sa lihim na kwarto, tinanggal na disenyo sa prototype at detalyeng lubos, nagbago sa kwento ng Kabanata 5. Ngayon, aalamin natin ang pinakamalalaking lihim sa Poppy Playtime Kabanata 5. At maniwala ka, ang ilan sa mga ito ay sobrang tago kaya malaki ang posibilidad na hindi mo sila napansin sa unang laro mo. Kung mapapansin mo sa commercial ng pagpapakilala, makikita mo na agad ang tunay na itsura ng prototype bago ito ganap na ihayag kalaunan sa Tea Party. Ang musikang ginamit sa commercial na ito ay based rin sa isang sikat na kantang pambata, ang Hokey Pokey. Maraming detalyeng ibinunyag sa mga trailer ng Poppy Playtime Kabanata 5 pero hindi lahat ay napasama sa final na laro. Halimbawa nito, ang karton na standee ni Poppy na nasa mga promotional na material. Pero hindi talaga lumitaw sa Kabanata 5. Sa simula ng Kabanata 5, bumalik tayo kay Hokey Wokey sa isang eksena na diretsong nagpatuloy mula sa Kabanata 4 pero medyo iba na ang kwarto. Ang loob ay mukhang mas moderno, hindi gaano sira at pati ang kulay ng mga pader ay ibang-iba talaga. Maaring nagbago ang kwarto sa pagitan ng mga kabanata o baka hindi rin ito ang parehong kwarto na nakita noon. Habang hinahabol si Hokey Wokey, hindi lang siya ang nakakatakot. Kung mahulog ka sa harap niya sa tamang oras, natatakot din siya sandali. Maliit man itong detalye, pinaparamdam nitong parang totoong-totoo. Isa sa variant ng Orimals ay mukhang teddy bear. Base sa mga larawang kuha sa likod ng mga ekse na ibinahagi pagkatapos ilabas ang kabanata, makukumpirma na ang nilalan na ito ay hango talaga sa teddy bear. Pagkatapos ng 4 na kabanata, nakilala rin natin si Bron, ngunit hindi maganda ang kanya kalagayan. Nakatali siya sa isang lugar, di makagalaw, habang ang mga Orimals sa ilalim niya ay patuloy na kinakagat at pinupunit ang kanyang katawan. Buhay si Bron dahil sa Poppygel, isang sangkap na nagbibigay daan para mag-regenerate at lumaki nang wala sa kontrol ang katawan ng isang eksperimento. Posibleng ganito, nalutas ng prototype ang problema sa mga mapagkukunan sa loob ng pabrika ng Playtime Company sa loob ng 10 taon. Samantala, pinapanatili ng MOB Entertainment ang tradisyon ng pagpapahirap sa dinosaur variants kada bersyon. Sa Playtime Company, madalas tayong makakita ng maraming numero, kadalasan para sa code at password. Mukhang patuloy pa rin ng Mob Entertainment sa pagdagdag ng random at nakakatuwang detalye tulad ng sa mga naunang kabanata. Isang detalye tungkol kay Chum ay hindi siya nagsasalita at gumagamit ng sign language para makipag-usap. Pagkatapos magkaharap ang manlalaro at prototype, ginamit ni Chum ang sign language para ipaalam na may problema tayo. Pero kahit pagkatapos noon, sinusubukan pa rin niyang pakalmahin ang manlalaro sa pamamagitan ng pagtapik-tapik sa ulo nito. Ang susunod na mahalagang lokasyon ay ang Sweet Street na kaugnay ng Lily Love Raids. Si Lily ay matagal ng planadong karakter at maraming beses na bago ang disenyo sa pagdaan ng panahon. Isa sa pinakaunang at kagiliw-giliw na konsepto ni Lily ay ang eksenang nakatayo siya sa sarili niyang buhok na nagbibigay sa kanya ng mas nakakakilabot at sobrenatural na itsura. Ang Sweet Street ay dati ring may ganap na ibang disenyo na may mas kitang-kitang estilo ng liminal space. Kung pamilyar ka sa The Backrooms, alam mo na ang ganitong atmosfera. Ngayon na napag-usapan ang dambuhalang halimaw, mas nakaka-interes ito. Pag-usapan pa natin ang ilang detalye. Sa kusina ni Lily, kapag binuksan mo lahat ng pinto at kabinet, may makikita kang takur na hindi basta-basta. Talagang pwede mong kunin ang takur, ilagay ito sa kalan, pakuluan tulad ng normal na takur, at pwede ka pang maghain ng tsaa sa tasa pagkatapos. Dahil sa tensyonadong laro ng pulang ilaw, berdeng ilaw sa Lily Love Raids, maraming malalaro ang hindi napansin ang ilang nakakatuwang detalye. Halimbawa, totoong mga kantang pambata ang ginamit ni Lily sa ekseneng ito, gaya ng Munting Bituin, Nasaan Ka, na kilala ng marami. At Vitsi ang Gagamba. Mayroon ding ibang mga himig na lumalabas sa bahaging ito, kabilang ang isang bersyon ng Helen ni Poppy, ang parehong himig, na parehong ni Lily at Poppy ay hinuhuni sa lugar na ito. Hindi mahalaga kung gaano kakabilis, mapipilitan ka pa rin sumali sa Tea Party ni Lily. Ito rin ang sandaling hinihintay ng mga tagahanga ng Poppy Playtime. Sa wakas, nakita natin ang tunay na anyo ng eksperimento 1006, ang prototipo na dumaan sa maraming disenyo bago marating ang huling anyo.
Noong una, kasing laki lang siya ng normal na laruan, pero nanatili ang ideya ng Jack in the Box o kahon ng sorpresa. Dahil sa mechanical yung braso at pinaghalong bahagi ng laruan, mas lumitaw ang konsepto ng kahon ng payaso sa prototipong na-develop sa Kabanata 2. Sa Kabanata 3, lumaki ang katawan ng prototipo at malinaw na kamukha ng disenyo nito ang estatwa na sinasamba ni Catnap. Sa Kabanata 4, ibinakita ang bagong prototipo na may nakakabahalang anyo. Hindi na ito mukhang laruan, pero nakakatuwang isipin na akma pa rin ito sa orihinal na ideya ni Isaac para sa prototipo. Isang nilalang na mukhang matalino, kayang magsalita at hindi pangkaraniwang halimaw. Ito ang isa pang detalyeng pinagtatalunan pa rin ng mga tagahanga. Sinadyo ba ng prototipo na basagin ang maskara ni Papi? O aksidente lang ito? Base sa kilos ng katawan ng prototipo, maraming naniniwala na aksidente lang ito. Ang mga kilos at reaksyon niya ay napapakita na sa sandaling iyon, mas mukhang natatakot siya kaysa agresibo. Hindi na kailangang manghula ang fans dahil kinumpirma na ng Mob Entertainment team na aksidente lang nabasag ng prototipo ang maskara ni Papi. Hindi niya sinadyang saktan siya. Binanggit din ng prototipo ang lugar na mas mabuting lugar na sa English ay The Better Place. Ayon sa kanya, doon niya tinatago ang mga ulila. Sa una, parang langit ang lugar na yon. Pero kung totoo yon, bakit sa English version, ang The Better Place ay laging nakasulat na parang pangalan talaga ng isang lugar, naka-capital letter pa at lahat? Maging ang death screen ay patuloy na binabanggit ang mga batang ulila na nagpapahiwatig ng mahalagang papel nila sa Kabanata 6. Sa likod ng kwarto ni Giblet, may tagong lugar na may malaking bundo ng tira-tirang materyales at itinapong gamit na nagpapakitang mas malaki ang mundo sa labas ng pangunahing pabrika kaysa inaakala natin. Ilang mga dokumento rin ang tumutukoy sa mga proyekto sa labas ng pabrika, kabilang ang Playtime Park na unang nabanggit sa Kabanata 3. Binanggit din ng mga dokumentong yon ang dalawang malalaking proyekto, kabilang ang isang proyekto sa Japan na tinatawag na Isang Bagong Simula. Dahil sa kasikatan ng Puffy Playtime sa hapon, maaaring ito ay pahiwatig ng isang hinaharap na laro na gaganapin doon. Gaya ng mga naunang kabanata, makikita mo ring palihim na nagmamasid ang prototype sa manlalaro sa iba't ibang parte ng pabrika. Isang kakaibang detalye sa estatwa ng prototype ay wala itong mga binti, hindi tulad ng iba. Tahimik nitong pinapatunayan na ang orihinal na katawan ng prototype ay nakabatay pa rin sa Jack in the Box at ang mga binti nitong parang gagamba ay modipikasyong idinagdag lang. Sa huling laban, ginagaya ng prototype ang boses ng iba't ibang laruan mula sa pabrika. Mapapansin mong pamilyar ang lahat ng linyang iyon mula sa iyong paglalakbay. Kung hindi mo nahanap na sapat na nakakatakot ang death screen ng prototype sa huling laro, may mas nakakabahalang bersyon pa na tinanggal bago ito inilabas. Ang bersyong ito ay kahawig ng galaw na ginagawa niya kapag pinuputo niya ang isa sa mga tirintas ni Lily. Matapos tayong ihagis ng prototype sa kakaibang likido, hindi pa rin tayo namatay kahit nabutas na. Batay sa natutunan sa Kabanata 5 malamang na ang likidong iyon ay gel ni Papi na nagpapaliwanag kung paano nabuhay ang manlalaro. Lalong tumibay ang teoryang ito dahil kinuryente ni Giblets ang manlalaro na eksaktong proseso ring nasa tala ng eksperimento sa Kabanata 2. Sa wakas, binibigyan tayo ng Kabanata 5 ng dagdag ebidensya sa tunay na pagkakakilanlan ni player. Sa mga empleyadong nakaligtas sa Playtime Company, si Richard Lovitz ang pinakamatibay na kandidato. Ang nakatagong VHS tape na matatagpuan sa Kabanata 5 ay sa wakas kumukumpleto sa kwento ni Richard Lewis mula sa kanyang mga unang araw bilang isang empleyadong madaling magalit hanggang sa tuluyan siyang maging isa sa mga pinakarespetadong manggagawa ng kumpanya. Pero si Bron ay hindi lang ang pamilyar na mukha na lumalabas sa kabanatang ito dahil ang Kabanata 5 ay nagmamarka rin ng pagbabalik ni Piano Sorio. Ang misyon mo ay hanapin ang iba't ibang nakatagong scanner na nakakalat sa mapa. Kapag nagawa mong mascan silang lahat, ma-activate ang isang lihim na event ni Piano Saurio. Sa mga pamilyar na mukha sa Kabanata 5, nandyan din ang pagbabalik ng kwadro ng Lemon. Matatagpuan mo siya sa paglutas ng puzzle at pagpasok sa lihim na pinto sa lugar ng pananaliksik at pagpapaunlad. Pwede mo ring ibalik si Limon. Hanapin mo lang ang isa pang nakatagong kwarto malapit sa lugar ng pananaliksik at pagpapaunlad. Ilagay si Lemon sa loob at ma-unlock mo ang pangunahing kanta ng Kabanata 5 na ginawa ni CG5.